Hello everyone! Welcome to Rimarbin Cooking Lifestyle. Sa araw na ito, magluluto tayo ng kinamatisang talong. Dito sa ating lamesa, una nating gagawin, ating hiwain ang ating talong. Gamit ang ating peeler, lalagyan natin siya ng design na stripe or strip para maganda ang ating talong mamaya. Ayan. Pero pag wala naman kayong peeler, pwedeng gumamit na lang tayo ng ating kutsilyo. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Pagkatapos natin yan siyang malagyan ng strip or matanggal ang balat natin na laktaw-laktaw, atin lang yan siyang hiwa-hiwain ng pahaba. Ayan. Hiwain lang natin ng bali 4 ang ating talong. Ayan, ganyan lang. Minsan titignan din natin baka may gwardiya sa loob, mahirap na. At pagkatapos na natin yan siyang mahiwa-hiwa, ibababad natin yan siya sa malamig na tubig na may asin para hindi mangitim ang ating talong. At pagkatapos natin yan siyang mababad, atin lang yan siyang i-drain at atin na yan siyang iprito. Kailangan malamig na tubig ang ating gamitin para ma-maintain yung kanyang freshness at hindi malanta ang ating gulay. Ganyan lang, ilubog-lubog lang natin siya. Mga at least 10 to 15 minutes lang natin yan siya ibabad. Tapos i-drain na natin. Pagkatapos nating i-drain, dito nagpainit na tayo ng kawali. Ayan, ipiprito lang natin ang ating talong hanggang mag golden brown or hanggang maluto na siya. Ayan, ilagay na natin, damihan na natin dahil ang talong naman is mabilis lang yan maluto. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. May panibago na naman tayong uulamin gamit ang ating talong. Ayan, atin lang yan siyang iganyan-ganyan. Pag nag-brown na, atin na yan siyang hanguin. At same process lang doon sa atin iban pang natirang talong, ipiprito din natin siya ng kagaya ng ganito. Ayan, o diba maganda ang pagkaprito at saka hindi siya nangitim dahil sa nilagay nating cold water at saka asin. Ayan, pag ganito ng golden brown, pwede na natin yan siyang tanggalin at ilagay natin sa ating kitchen towel or paper para matanggal yung kanyang excess oil. Pagkatapos nating prituhin ang ating talong, sa ibang kawali, maglagay tayo ng mantika. Ayan, same process lang yan. Ayan, dito sa ating ibang kawali, maglagay tayo ng mantika at magsimula na tayong magisa habang piniprito yung natitira pang talong. Ayan, una nating igisa ang ating sibuyas hanggang mag-translucent lang at para lalabas yung kanyang aromatic smell.
Hindi na kailangan i-caramelize, mag-translucent lang is okay na ang ating sibuyas. Maraming sibuyas, maraming magpapasarap sa ating lutuin. Then, ang ating ginger and garlic, isabay na nating isote dyan. Then, maglagay tayo ng kunting green chili. Optional lang yung green chili, pero mas masarap pag medyo may kagat-kagat ang ating ulam. Ayan, isote-sote lang natin. Pagkatapos, maglagay tayo ng tomato paste. Isang tomato paste ang nilagay natin dito. 80 grams lang po yung ating tomato paste. Then, atin lang siyang i-mix-mix. Mekos-mekos lang natin. Ayan, sa sarsa pa lang is ulam na. Then, sa puntong ito, maglagay tayo ng salt, pepper, ang ating MSG. Then, atin na naman siyang i-mekos-mekos para mag-well combine ang ating mga sangkap. Then, lalagyan natin na ng napakaraming namumula-mulang kamatis. Ayan, igisa lang natin hanggang lumambot ang ating kamatis. Masarap kasi sa kamatis pag malambot siya, tapos ginigisa natin siya sa mga gulay. Then, nagdagdag tayo ng 2 chicken cubes, pampadagdag lasa sa ating lulutuin or niluluto. Then, nagdagdag tayo dito ng parsley. Pag walang parsley, pwedeng gumamit ng onion leeks or green onion. Ayan, atin lang yan siyang i-mix-mix. Again, sa hindi pa naka-subscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded video. Sinimmer lang natin ng ilang minutes. Tapos, tinignan na naman natin at ating i-mekos-mekos para hindi masunog ang ilalim. Ayan, tingnan nyo. Salsa pa lang ng ating niluluto is ulam na. Masarap na naman ito sa white rice. Happy tummy na naman ang ating mga kasama. Then, nagdagdag tayo ng kunting tomato sauce. Ang tomato sauce is homemade yun, yung tinatawag nilang dagus. Then, nagdagdag tayo ng kunting lemon juice. Fresh lemon juice yun. Piniga na at nilagay lang sa bote. Ayan. Then, ating halu-haluin. Oh, diba? Salsa pa lang is ulam na. Atin lang i-simmer ng ilang minutes again. Then, nagdagay tayo ng white onion. Ang white onion is optional lang yan. May mga white onion kasi dito, kaya para hindi masayang, nilagay ko na lang pampadagdag din yan. Crunchiness sa ating sauce. Ayan. Then, nagdagdag ulit tayo ng parsley. More parsley, more sarap ang ating ulam. Ayan, then sa puntong ito, ilalagay na natin ang ating piniritong talong. Pagkatapos nating ilagay ang ating piniritong talong, atin lang siyang halu-haluin sandali. Then, lagyan natin ulit ng white onion and parsley. At pwede na natin yan siyang i-serve with white rice. Ayan, o diba? May ulam na naman tayo kahit walang manok at saka walang karne. At least ito healthy dahil veggies. Ayan. Pag maraming kamatis is maraming benefits din pag kumakain lagi ng kamatis.
Yan, i-mix-mix lang natin. Then, okay na yan siya. Ayan, maraming salamat sa ulitin. Thanks for watching. God bless all and be safe. Thank you. Bye-bye.